tambal. Wala sang kahilabdanan ng management and staff sang Max FM. Nakikinig sa School on the Air on Nutrition-Sensitive Agriculture for Sultan Kudarat. Ang ating eskwelahan sa radyo para sa magsasaka sa probinsya ng Sultan Kudarat. Sa programang ito, ating patutuunan ng pansin ang makabuluhang kaalaman ng nutrition-sensitive agriculture upang matulungan ang ating mga magsasaka na pag-unlarin ang kanilang kabuhayan habang pinapabuti rin ang nutrisyon ng pamilyang at komunidad. Assalamualaikum at magandang hapon po mga ka-agri-eskwela at mga bayani nating magsasaka ng Sultan Kudarat. Isang masaganang pagbati po ang inihahatid namin sa inyo. Ako po si Juvelina B. Simbulan, Technical Staff ng ATI RTC 12. Ako naman po si Marnil Del Monte, Media Production Specialist 2 ng ATI RTC 12. Itong programa ay hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12 sa pamumuno ng aming butihing OIC Center Director, Dr. Jessie V. Beldia. Itong programa ay hatid din sa atin sa pakikipagtulungan katuwang ang Office of the Provincial Agriculturist ng Sultan Kudarat, National Nutrition Council, DARFO 12 at mga piling lokal na pamahalaan. Kaya inaanyayahan namin ang lahat na makinig at matuto dito sa ating Agri-Eskwela. Mapapakinggan tuwing Lunes at Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa himpilan ng 91.1 Max FM Tacoroong City. Para sa opisyal naman po ng text line, para sa inyong mga greetings at queries, i-text lamang sa numerong 0969-017-8136. Again, that's 0969-017-8136. Paalala po sa aming mga enrollees na mayroon tayong official Facebook group para sa mga updates at mga anunsyo. I-search lamang ang School on the Air on Nutrition-Sensitive Agriculture. Makikita rin po kaming live sa Max FM Tacoroong City 9.1 official Facebook page as well as the Agricultural Training Institute Region 12 Facebook page. Kaya naman, Jovi, handa-handa ng ating mga enrollees at of course, lahat sila nagme-message na at saka nag-chat sa ating comment section. Yes, Neil.
Happy watching from Iloilo, Sir J.L. Oman. Wow! Happy watching our OIC Chief of Information Services section. Hi, Sir JL. Good afternoon. Present first honor, Ma'am Jonilyn Hapinat Paches. Good afternoon po sa inyo. From Elma Santiago Flores naman po. Hi po, good afternoon, Ma'am Elma Flores from Gimalaya. Good afternoon din po sa Office of the City Agriculturist or Office of the Agriculture Services in Tacorong City, Ma'am Ams Tumala. Good afternoon, Ma'am. From Rachel Sarabia, good PM po, Ma'am. Shout out from Barangay Daladap. Ayun. Paulit-ulitin natin yan hanggang 16 episodes. Watching din po si Merzak Olama. Hello. Hi! Watching din, of course, hindi nagpapatalo ang Office of the Municipal Agriculturist from Bagong Bayan, from Ma'am Angela Salazar Leona Lorania. Hello, Ma'am. Hello po, good afternoon. Good afternoon. Watching from Barangay Daladap. Ma'am Jonalyn Paches. Ayun, for Ma'am Jonalyn, ang ating first honor from Daladap pala siya. Ayun, of course, hi na hi din tayo sa ating Fit Center dyan sa Tacorong City from Sir Haniel Haglar. Hi, sir. Good afternoon. Another one from Bagong Bayan, from Baysari Pinang Farmers Multipurpose Cooperative from Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Watching din sila this afternoon, Jove. Good afternoon po sa inyo. Watching din po from Isulan, Ma'am April Joy Regalado. Ayun. Watching din po sila from Kinayaw, Bagong Bayan, Sir Noel Lanzaforo Fairhome. Good afternoon po. Watching din po from Dato Nakan, Kapaya, Ma'am Amina Saligan. Iba talaga tong Bagong Bayan, Jove, kasi meron din tayo dito from Masiyag, Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Watching Mr. and Mrs. Mabini Havel from iFarm. Good afternoon po. At sa ating alternate focal person ng HCDP, Ma'am Gladys Hazel Cafe. Hi, Ma'am Gladys. Good afternoon. Meron din tayo from Masiyag, Bagong Bayan, Eyes EN. Good afternoon. As well as from Datu Nakan Kapaya, Amina Saligan. Good afternoon po. Salamat sa panonood. Watching from Ala Esperanza, Ma'am Beth Bolivar. Another one from Kapaya, Bagong Bayan, Sultan Kudarat, Ma'am Maria Maris Lagundo. Good afternoon. Watching from Barangay New Lagao, Choco Tea. From Barangay Masiyag, Ma'am Leia Trienta. Good afternoon. And from Barangay Calayan, Tacorong City, parang malapit lang yan dito, Jovi Ariel Casa. Good afternoon. Good afternoon. Keep the messages and comments coming po. We are very excited na you are excited for our first episode sa ating SOA on Nutrition Sensitive Agriculture. Kaya naman, alam kong excited ng ating mga ka-agri mula sa probinsya ng Sultan Kudarat na nakikinig sa kanilang mga radyo at Facebook Live. Kaya simulan na natin ang programa, Joey. Yes, Neil. Noong mga nakaraang linggo, alam ko ay formal na ihatid na ang mga training kits sa ating mga mag-aaral. Yes, itong face po ang nakita ninyo sa pag-distribute po ng ating mga training kits. And of course, para sa ating mga enrollees na pang note-taking nila, Joe. Ayan, tama ka, Janil, at hindi lamang notebook, ballpen at tote bag ang naipamahagi, pati na rin radyo. Wow. Para sa ating butihing enrollees, kaya alam kong ready na silang makinig at matuto. Ayun. Kaya formal na nating buksan ng programang ito sa radyo at dahil dyan pakinggan po natin ang mga mensahe ng mga katuwang natin sa iba't ibang ahensya na nagpatupad ng programang ito. Of course, first and foremost,
Pinapasalamatan po talaga namin ang ating butihing ATI-RTC 12 OIC Center Director, Dr. Jessie V. Baldea, sa pagpapaunlak ng kanyang time na mag-send sa atin ng video message. Kaya't naman, narito po ang mensahe ng aming ATI Center Director, Dr. Jessie V. Baldea. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga giliw na nanonood at nakikinig sa ating programa. Itong School on the Air na sponsored po ng ating Sentrong Sanayan sa Region 12 ng Agricultural Training Institute, Region 12 na nakabase po sa Tantangan, South Cotabato. Muli po, kami po ay magsasagawa ng pagsasanay sa kahanginan na tinatawag nating School on the Air tungkol po sa mga gulay. At ito po ay tatakbo ng 16 na serye at magkakaroon po ng 2 beses na pagsasagawa nito kada linggo, kung kaya't daabot po ng 2 buwan ang ating pagsasanay. Dito po matututunan po ninyo ang aming ating mga bago at modernong teknolohiya sa pagsasaka ng gulay. Kasama din po rito ang organic farming, urban gardening at marami pang iba. Sana po tangkilikin ninyo ang programang ito at kahit pa man nasa bahay lang kayo ay maaari pa rin kayong matuto ng pagsasaka tungkol sa gulay. Magkikita po sana tayo, God willing, sa ating graduation at sana po kumpletuhin ninyo ang ating mga episodes, panoorin ninyo, pakinggan ninyo para po magamit ninyo sa inyong pagsasaka and somehow mapaganda po ang inyong produksyon at lalaki po ang inyong kita. Bago po ako magtatapos, gusto ko pong pasalamatan ang lahat po ng ating mga extension workers, lalong-lalo na ang ating butihing Regional Executive Director, Roberto Toto Perales ng DRFO, sa mga LGUs na galing sa iba't ibang mga munisipyo at city dito sa Region 12, kasama din ng BARM. Sa muli po, magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat sa aming ATI-RTC 12 OIC Center Director, Dr. Jessie V. Baldea, sa kanyang magandang mensahe, of course, encouraging words from our Center Director in ATI. Maya't maya din po makakasama din natin, of course, wag natin kinakalimutang pasalamatan ang ating province of Sultan Kudarat and the province of Provincial Agriculture Office, ng Sultan Kudarat, na maya't maya makakasama natin ang isang representative sa kanila. Hahabol. Ayan, hahabol. Ayan. Kaya malugod naming pinapasalamatan po ang ating provincial agriculturist, of course, Ma'am Estela Halegado, and of course, ang ating Governor, Dato Pax Maguna Dato, for letting us coordinate with them and partner with them for this School on the Air. Kaya naman po magtungo po tayo sa pagbibigay linaw. Bakit ba tayo nandito, Jovi? Para, of course, besides sa pagiging nandito tayo para makinig at matuto sa School on the Air, alam kong excited silang malaman ano pa yung mga pwede nilang makukuha at layunin kung bakit tayo narito sa ating 16 episodes of School on the Air, Jove. Yes, Neil, para po sa kaalaman ng lahat, ayon sa Philippine Plan of Action for Nutrition 2023 to 2028, nananatiling isang seryosong suliraning kalusugan ang malnutrisyon sa bansa. Mataas pa rin ang kaso ng stunting, pagiging underweight ng mga bata at kakulangan sa bitamina at mineral, lalo na sa mga kanayunan. Kaya naman sa ilalim ng 1DA Reform Agenda ng Kagawaran ng Agrikultura, isinusulong ang pagsasama ng nutrisyon sa mga programang pang-agrikultura. Dito pumasok ang Nutrition Sensitive Agriculture or NSA, isang estratehiyang naglalayong palakasin ang nutrisyon sa pamamagitan ng mga practice sa pagsasaka. Kabilang dito ang home gardening, food security, participatory cooking at dietary diversification.
Layunin nitong turuan ang mga magsasaka hindi lamang sa pagtatanim ng pagkain kundi magtanim ng nutrisyon. Iyon. Of course, sa Sultan Kudarat, isang lalawigang sagana sa ani ng palay, niyog, mais, gulay at prutas at marami pang iba. Marami pa rin ang mga magsasaka ang dumaranas ng kakulangan ng nutrisyon, Job. Yes. Bagamat sila ang tagapaglikha ng pagkain, hindi pa rin sapat ang kaalaman sa masustansyang pagkain. At mataas pa rin ang pagdepende nito ng pagkain ng mga pagkaing may kakulangan sa sustansya katulad ng purong kanin lamang kinakain o kaya kamote. Kaya ayon po sa 2021 Expanded National Nutrition Survey, marami pa rin pong rural households sa ating mga probinsya ang hindi lamang nakakaabot sa minimum dietary diversity para sa kababaihan at kabataan. Isa ito sa dahilan kung bakit sa katuparan ng ATI-RTC 12 katuwang ng ating Office of the Provincial Agricultures of Sultan Kudarat ang programang ito. Yes, Neil, sa pamamagitan ng radyo na abot kahit sa mga liblib na barangay, mailalapit natin ang makabuluhang kaalaman sa nutrisyon at agrikultura. Hindi kailangan ng internet o biyahe, kailangan lang ang radyo at bukas na isipan. Ang programang ito ay nakatuon sa paggamit ng mga lokal at seasonal na pananim upang labanan ang gutom at malnutrisyon na may dalang mensahe. Every farmer is a nutrition frontliner. Kaya mga kasawa, tutok lamang po sa ating susunod na mga episodes. Sama-sama nating palakasin ang koneksyon sa pagitan ng pagkain at nutrisyon para sa mas masigla, masustansya at masaganang pamumuhay sa Sultan Kudarat. Neil? Ayun, tama ka dyan, Jovi. Every farmer talaga is a nutrition frontliner. Kaya mga kasawa, sa kabuuan ng ating 16 episodes dito sa School on the Air on Nutrition Sensitive Agriculture, may malinaw talaga tayong layunin. Ano yung layunin na iyon, Joe? Sa pagkatapos ng serye o ang programang ito, Neil, inaasahan ang ating mga kalahok, kayong mga masisipag na magsasaka dito sa Sultan Kudarat ay makakagamit at makakapagpatupad ng mga nutrition-sensitive agricultural practices sa kani-kanilang mga tahanan at komunidad. Yun, kabilang po dito ang pag-home gardening or pagpapatayo ng sariling taniman ng gulay at halamang makakain. Of course, diversified food production para mas maraming uri ng masustansyang pagkain ang ating matatanim. Safe food handling para sa kalikasan at kaligtasan ng ating pagkain. And of course, participatory meal preparation kung saan ang buong pamilya ay kasali sa paghahanda ng masustansyang pagkain. Ang lahat ng ito ay magtutulungan upang mapabuti ang nutrisyon ng pamilya at mapalakas ang food security sa ating mga tahanan at komunidad. At para tuluyang makamit ang layunin ng ating programa, Neil, narito naman ang mga tiyak na kaalamang ating matututunan sa bawat episode ng School on the Air on Nutrition Sensitive Agriculture. Ayun, sa pagtatapos po ng programa, inaasahan po natin na tayo ay, of course, may intindihan ng kahalagahan ng gardening sa nutrisyon at sustainability. Matutukoy ang angkop na uri ng taniman at lokal na pananim. Maipaliwanag ang koneksyon ng gardening sa dietary diversity at farm-to-fork system. Malalaman ang batayang konsepto ng nutrisyon at mga macro and micronutrients. Makikilala ang karaniwang nutritional deficiencies at mga pagkaing sagot dito. And of course, makakapagplano ng balanced meal gamit ang iba't ibang lokal lamang. Nandito lamang sa atin na mga pagkain. At hindi lamang yan, Neil, maipapatupad ninyo ang proper hygiene at food handling practices, maiiwasan ang cross-contamination sa pagkasira ng ani sa harvest at storage, mauunawaan ang kahalagahan ng malinis na tubig at food safety standard, mapapahalagahan ang shared responsibilities ng pamilya sa meal planning, mahihikayat ang positibong mealtime routines at nutrition education sa mga bata, mapapalakas ang aktibong papel ng parehong magulang sa family nutrition. Maipapakita ang simpleng masustansyang pagluluto gamit ang mga lokal na sangkap, at maisasali ang pamilya sa paghahanda ng pagkain. At also,
matututunan ang food preservation techniques para maiwasan ang aksaya at mapabuti ang food security. Ayun, ang dami talaga nilang matutunan, Jovi. Yes. Oo nga, Neil. Kaya mga kasawa, samahan niyo po kami sa mga susunod na episodes. Kaya, Jovi, sino ba talaga dapat ang enroll dito at ilan sila? Ang mga kalahok, Neil, sa programang ito ay 500 magsasaka o 500 magsasaka mula sa lalawigan ng Sultan Kudarat, mga haligi ng ating agrikultura na may mahalagang papel sa pagkasiguro ng sapat at masustansyang pagkain sa bawat tahanan. Ayun, kaya nga po, ang tawag natin sa ating mga enrollees and of course sa ating mga farmers are nutrition frontliners. Wow! Big word! Nutrition frontliners dahil sa kanilang sipag at tiyaga, may pagkain na ihahain ang ating hapag. Sa ating hapag, meron tayong pagkain. Pero higit pa sa pag-ani ng pananim, mahalaga rin na may sapat silang kaalaman sa nutrisyon, kalinisan at wastong paghahanda ng ating pagkain. Kaya naman isinagawa ang School on the Air on Nutrition Sensitive Agriculture, isang programang hatid ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center CHOV, katuwang ang Office of the Provincial Agriculturist ng Sultan Kudarat. Of course, layunin po ng aming programa na palalimin ang kaalaman ng mga magsasaka sa ugnayan ng agrikultura at nutrisyon. Mula sa pagtatanim natin sa bakuran, ligtas na paghawak ng pagkain, hanggang sa masustansyang paghahanda ng pagkain para sa ating pamilya. At sa loob ng 16 episodes, kayo ay sasanayin, gagabayan at bibigyan ng mga makabuluhang aral na maaari ninyong isabuhay at ibahagi pa sa inyong mga komunidad. Ayan, Jovi, tapos na ang paglalahad ng rationale, objectives at ng ating mga participants. Ngayon naman ilalahad natin kung anong mga munisipyo dito sa Sultan Kudarat ang kalahok sa ating programa. Ilan ba talaga yung mga classmates nila per munisipyo? Una dyan, Neil, sa City of Tacurong na may 125 enrollees. Wow naman. Of course, hindi nagpapatalo ang Municipality of Isulan with 125 enrollees. And also, ang Municipality of Esperanza, 125 also. Neil, ang ating participants doon. Ayun. In Bagong Bayan, 125 enrollees. And at Ocolog, 500 enrollees. Ayun, ang dami-dami talaga ng ating mga masusugid na taga-subaybay sa ating School on the Air for 16 episodes. Ayan, ngayon naman mga ka-agri, alamin natin kung sino-sino ang maaaring makasali sa programang ito. Tama, Jovi, baka may gustong pang humabol sa pag-enroll? Pwede pa ba? Pwede pa ba? Dahil bagamat bukas ang programa para sa lahat na nais matuto, may ilang pamantayan lamang tayong sinusunod sa pagpili ng mga opisyal na enrollees. Una nga dyan, Neil, ang enrollee ay dapat isang magsasaka mula sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Ito ay upang matiyak na ang benepisyo ng programa ay direktang makakarating sa ating mga lokal na food producers. Ikalawa po, dapat siya ay nakalista sa ating registry system for basic sectors in agriculture o ang RSBSA ng Department of Agriculture. Ito po ay mahalaga upang maiayon ang programa sa mga opisyal na datos at serbisyo na makuha nila sa Department of Agriculture. At ikatatlo dyan, Neil, dapat may access sa radyo. Yes, binigyan naman sila ng radyo. Binigyan Buti naman po. Maaaring transistor radio, regular na radyo o kahit cellphone na may FM function. Kasi nga naman, radio-based po learning ito at kaya importante ang malinaw ninyong mapakinggan ang bawat episodes. At ika-apat, dapat meron tayong dedikasyon. Ito yung pinaka-importante siguro. Ang mga kalahok natin may dedikasyon na tapusin ang 16 episodes natin. Sumagot sa mga quizzes na meron tayo sa mga surprise na lang kung anong episode sa mga quizzes natin at makakuha ng hindi mabababa sa 80% sa ating post-test. May post-test. Dahil sa talumpay sa programang ito ay hindi lamang sa pakikinig kundi sa aktibong paglahok at pagsubaybay sa ating pag-aaral.
Ayan naman, kung kayo po ay pasok sa mga pamantayang ito, malugod namin kayong tinatanggap sa School on the Air on Nutrition Sensitive Agriculture. At ngayon naman, Joe, pasadahan natin muna at bigyan natin ng taus-pusong pasasalamat ang ating masisipag na mga School on the Air coordinators at katuwang natin sa ating programa. Yes, Neil, maraming salamat to Ma'am Ami Tumala from sa Tacurong City. Yun. Ang ating coordinator naman from the Municipality of Isulan is si Ma'am Jonna Berhamin. Thank you so much, ma'am. Mula naman sa Esperanza, si Ma'am Shamay Domingo. Of course, we have our coordinator from Municipality of Bagong-Bayan, Ma'am Lochi Lorania. And of course, ang overall provincial coordinator natin, walang iba kundi si Ma'am Donna Victoria Leono. Yan, kung kayo po naman ay may mga katanungan o paglilinaw tungkol sa ating tinalakay, huwag pong mahiyang magpadala ng mensahe para po ito ay aming mabasa at masagot sa susunod na episode. Gamit lamang ang tamang format sa pagpapadala ng tanong, pangalan, space, barangay, space, munisipyo at ang inyong tanong. Again, pangalan, barangay, munisipyo at inyong tanong. At isend ito sa official text line 0969-017-8136. Again, 0969-017-8136. Bukod sa kaalaman at kasanayan na kanilang matututunan dito, Neil, mahalaga ring malaman nila kung paano nila susukatin ang kanilang mga natutunan at mga kabuuang tagumpay sa training na ito. Ayan, of course, mahalaga rin po sa amin sa ATI. Kaya naman, meron kaming evaluation scheme na layong susundin. Hati po ito sa dalawang antas, reaction level at learning level. Ito po ay, kasali na po dito yung nabanggit natin kanina yung mga quizzes. Pero of course, i-expound pa natin yon. So under the level, meron tayong resource person at facilitator evaluation. Ito po ay maipapahayag nyo ang inyong opinion at feedback sa ating mga tagapagsalita at facilitators. Layunin po nito na mas mapabuti pa ang binibigay na impormasyon sa inyo. So kami po ay kokolekta ng mga forms. Siguro pagkatapos na po ng ating 16 episodes, magbibigay kami ng mga evaluation forms. Isa po sa evaluation form po na ito ay of course the resource person and facilitator evaluation form. Ano pa yung isang form natin, Julie? Sa level 2 naman, Neil, ang learning level. Narito ang post-test, pre-test at post-test. Gagawa tayo ng pagsusulit bago at pagkatapos ng training para makita ang pagbabago ng inyong kaalaman at kasanayan. Dito rin natin malalaman kung anong bahagi pa ang kailangang linawin at palalimin habang tumatakbo ang programa. Isasagawa din po ng ating mga facilitators at mga training management team from ATI RTC 12 ang ating monthly evaluation kung saan ang ating tatalakayin ang hamon, issue o concerns na naranasan natin habang nagpapatuloy ang training and of course action na natin yun, Jody. Yes, kaya naman mga ka-agri, sana'y makilaho kayo ng aktibo sa mga pagsusulit at evaluation forms. Hindi lamang ito para sa amin, kundi para na rin sa inyong mas matagumpay at pagkatuto at pag-unlad bilang magsasaka. Ayun, and of course, ang pinaka-exciting part, kung ano ba ang nakapaloob sa ating 16 episodes. Ano nga ba ang nakapaloob sa ating 16 episodes at bakit kailangan ba tayo maging 16 episodes talaga? So our School on the Air on Nutrition Sensitive Agriculture, again, will run from July 21 to September 11, 2025. Alas 3 hanggang alas 4 sa hapon dito lang sa Max FM Tacurong City from every Monday and Wednesday. Ayun. So first episodes po natin, this is our first episode officially. Ito po yung ating orientation pa lamang po. So this is between us here in ATI RTC 12 and of course ang ating mga enrollees. That's July 21, 2025. Sa episode 2 naman, July 23, tatalakayin po ang Introduction to Nutrition Sensitive Agriculture and Home Gardening. Mula po yan sa National Nutrition Council, Region 12. Of course, meron din po tayong topic tungkol sa gardening. Kung ano yung mga gardens na pwede natin itayo sa ating mga bahay. Ano yung pwede nating mga itanim sa ating mga gardens, Jove. Napaka-exciting talaga to. That's on our episode 3 po, July 28, 2025. Ang ating resource person po is no other than our ATI RTC 12 focal person of HVCDP and NUPAP. That's from Mercedita G. Aguilar. Ma'am Shuri. On July 30, sa ating episode 4,
tatalakayin po ni Ma'am Ami Tumala, ang Farm Superintendent 2 ng City of Agriculturist Office ng Tacorong City, ang The Role of Gardening in Sustainable Living. On August 4, 2025 naman po, that's on our episode 5, tatalakay po natin ang From Farm to Fork. So, supporting local food system. Paano ba tayo makaka-establish ng sistema kung saan yung farm natin, yung pagkain sa ating farm, ano bang kahalaga nito? Bakit siya pupunta from our farm tapos hanggang sa ating kakainin na natin siya with our mouths, with our family. So, anong importansya po nito? Tatalakayin po ito ng ating Learning Site for Agriculture owner, Organic Yan Urban Farm in Coronadal City, Sir Christian Casañeda. Exciting yan. On August 6 naman po, ang ating episode 6, tatalakayin po ng National Nutrition Council Region 12 ang dietary diversification using local and seasonal foods. Ayun. Dumako naman tayo sa episode 7 natin, Joe. On August 11, 2025, tatalakayin natin ang nutrients and their function. So, tatalakayin natin, onting maging technical naman yung usapan natin on episode 7. That's on understanding basic nutrition. Of course, kailangan din natin malaman yung mga tanim natin, yung tinatanim ba natin, healthy pa ba ito, hindi. So, ito ay tatalakayin ng isang resource person natin from National Nutrition Council Region 12. Sa ating episode 8 naman, ngayong August 13, mula pa rin sa National Nutrition Council Region 12, tatalakayin po nila ang common nutritional deficiencies and how to prevent them. On August 18 naman po, that's our episode 9. Mabilis na yung marangkada na yung ating SOA. Bilis-bilis na natin. That's on building a balanced meal for the family. Again, that's by the National Nutrition Council Region 12. Ditong episode na itong maganda din itong episode, Jovi, dahil tatalakayin natin kung paano tayo kakain ng wasto para sa ating pamilya. Maiiwasan natin yung mga sakit, kagaya ng mga pagiging anemic, yung mga bata natin. Malnutrition, may iwasan natin yon sa simple lamang na mga paraan. So, exciting masyado siya. On August 20 naman, episode 10, tatalakayin po ni Ma'am Abigail May Garcia, food technologist, ang personal hygiene and safe food handling practices. On episode 11 naman po, that's on August 25, 2025, magkakaroon din tayo ng discussion tungkol sa clean water, safe food, and preventing contamination. Kung paano tayo magpe-prepare ng ating mga pagkain na ito ay ligtas. At of course, malinis. So, paano ba natin ito gagawin, Jovi? Malalaman natin yan sa pamamagitan ng ating food technologies, again, si Ma'am Abigail May Garcia. Yes, Neil. Ngayong August 27 naman, episode 12, tatalakayin po ni Sir Alvin U. Palma, Project Officer 1, Project Evaluation Officer 1 ng ATI RTC 12, ang post-harvest practices and food storage tips. On September 1 naman po, that's our episode 13, Role of Fathers and Mothers in Family Nutrition naman po ang i-discuss natin. So this is by our DMO3 there in ETI Central Office. Wow, special ang ating research speaker for episode 13 from the CDMD of the ATI Central Office, from Ma'am Maria Teresa B. Cosico. So exciting din itong episode na ito dahil malalaman natin na hindi lamang farmers ang may hawak ng nutrisyon na binibigay natin sa ating mga anak. Of course, malalaman natin kung ano ba yung roles, ano ba yung mga layunin natin at responsibilidad bilang ama at ina sa isang pamilya pagdating sa nutrisyon ng ating komunidad at pamilya. On September 3 naman, Neil, ang ating episode 14, tatalakayin po ni Ma'am Abigail May Garcia ang Cooking Together, Preparing Simple Food as Simple and Healthy Meals. Wow, exciting yan. Parang gusto kong, abangan talaga kung paano tayo makakapag-prepare ng mga healthy meals na pasok sa ating budget. Yes, importante talaga po yan. Sa episode 15 naman po, that's September 8, 2025, tatalakayin naman po natin ang preserving our harvest. So that's food preservation techniques at home. Ito din mahalaga din to, especially on rainy days. And if gusto nating meron tayong ibebenta, kumbaga, sa merkado, maganda po yung food preservation techniques natin. Again, ang ating resource speaker po ay walang iba kundi si Ma'am Abigail May Garcia, ang ating food technologist. On September 11 naman, Neil, ang ating huling episode. Episode na.
Magbabalik tanaw tayo sa ating mga nakaraang episodes. Kumbaga, magre-recap tayo kung ano-ano ang mga naging topic natin sa mga nakaraang episodes at para na rin ma-refresh ang mga SOA enrollees natin sa pagsagot ng kanilang post-test. Ayun. At syempre, Panil, magkakaroon din tayo ng announcement for graduation ceremony. Wow, exciting. Episode 1 pa lang tayo, joke, graduation na agad. Graduation ng topic. Of course, huwag tayo maging masyadong excited kasi alam kong ang ating 16 episodes is jam-packed and very, very useful ang mga topics natin. Kahit ako na-excite ako, bunabasa pa lang natin yung mga episodes na in line para sa ating School on the Air on Nutrition Sensitive Agriculture. Of course, alam kong narinig nila yung word na graduation. So, ano ba yung graduation na yan, Jovi? Isa itong makasaysayang pagtitipon ng ating mga masigasig, matiyaga at masisipag na magsasaka mula sa iba't ibang bahagi ng Sultan Kudarat Nil. Magsasama po ang 500 enrollees across Sultan Kudarat and of course across our 4 municipios, that's City of Tacorong, Isulan, Esperanza at Bagong Bayan para sa isang enggrande at masayang pagtatapos bilang ganap na School on the Air on Nutrition Sensitive Agriculture. Graduate na talaga. Wow! Muli po naming paalala ang ating School on the Air on Nutrition Sensitive Agriculture ay mapapakinggan sa himpilan ng 91.1 Max FM Tacorong City. At para naman po sa inyong pagbati at katanungan, maaari po kayong mag-text sa ating official text line 0969-017-8136. Again, 0969-017-8136. And of course, mapapanood din po kami live sa Facebook page ng Max FM Tacorong City 91.1 and of course, our Agricultural Training Institute Region 12 Facebook page. Bago tayo magpatuloy, Jovi, of course, bigyan muna natin ng sapat na oras para magbigay ng mga paalala para sa ating mga enrollees. Magbabalik po ang School on the Air on Nutrition Sensitive Agriculture. Mare, ang mahal na ng mga bili. Yung gulay ngayon. Naku, oo nga, Mare. Buti na lang napapakinabangan ko mga bakanting container sa bahay. Anong ibig mong sabihin, Mare? Urban gardening, Mare. Nakakapagtanim ako at nakapag-harvest na rin ng mga sariwang gulay. Paano naman yun? Maliit lang ang espasyo natin dito. Simple lang, Mare. Una, butasan ang mga bakanting container na tataniman at lagyan ito ng pinaghalong garden soil at compost saka magpunla. Dahan-dahan lamang ang pagdidilig habang maliliit pa ang mga gulay. Sa paabono naman, Mare, pwedeng gamitin ang mga nalantang dahon kung walang animal manure. At para maiwasan ang mga peste, panatilihing malinis ang garden. At Mare, ang marigold at kamatis ay pwedeng gawing insect repellent plant. Salamat, Mare. Makakatipid na ako nito. Masisiguro ko pang safe, fresh at nutritious ang mga gulay mula sa aming bakuran. Sa
Sariwang gulay ay abot kamay sa Urban Gardening, isang paglilingkod bayan ng Agricultural Training Institute Region 12. Ay, suko na talaga ako. Nakailang sakong abono na ako sa palayan. Hindi pa rin tumataba ang palay ko. Ano na naman ba ang kinababahala mo si Toy? Ang tatamlay ng mga palay ko. Hindi ko alam kung kulang o sobra yung pataba na nilagay ko. Sus! Ang liit ng problema mo si Toy. Kung kulang ang sustansya na nilalagay mo sa iyong palay, maaaring bumagal ang pagyabong nito. Limitado ang suwi at uhay. At magaan ang mga butil. Kung sobra naman ang iyong pataba, pwedeng maging malamya at maaaring humapay ang palay. Madali itong pestihin at kapitan ng sakit. Kaya mas mainam na alamin ang mga tamang elemento, dami at tiyempo sa pag-aabuno. Paano ko ba yan malalaman, paring Isko? Simple lang, mas nakatitipid sa gastusin at maaaring makamit ang potensyal na ani kapag naaayon at sapat ang sustansyang ibinibigay natin sa ating mga pananim. Ang sobra o kulang na sustansya ay makasasama sa palay. Alamin din ang tamang tiyempo ng pag-aabono nang mapakinabangan ng palay ang sustansyang ilalagay. Maaari ka rin gumamit ng leaf color chart, -1 element technique at rice crop manager para mabigyan ka ng tamang rekomendasyon sa tamang sustansya at iba pang pamamahala sa iyong palay. Iba ka talaga, paring Isko! Maraming salamat! Basta ikaw, pare si Toy! Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Ilang anihan na, ngunit hindi pa rin ako nakakatanggap ng libreng binhi mula sa gobyerno. Mabuti pa yung iba. Sana ako rin. Hoy, paring Berting! Bakit ka nagmumukmuk dyan? Teka, rehistrado ka na ba sa RSBSA? RSBSA? Ano ba yan? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture ay ang isinasagawang census o pagre-rehistro sa mga nagsasaka, nagahayupan at mga mangingisda sa lokalidad. Pinapangunahan ito ng Department of Agriculture sa tulong na rin ng mga provincial and municipal local government units. Ganun ba? Para saan naman yon? Ang RSBSA ang kanilang basyan kung sino-sino ang maaaring makatatanggap ng iba't ibang benepisyo at ayuda mula sa DA at iba pang proyekto ng gobyerno. Kasama ba dyan ang libreng binhi? Hindi lang binhi pare. Nandyan din ang karagdagang financial assistance, abono, access to loan programs, crop insurance, mga kagamitan sa pagsasaka tulad ng makinarya, access sa mga programa sa paghahayupan at marami pang iba. Hulog ka talaga ng langit paring Cardo. Walang anuman paring Berting. Bilisan mo nang tapusin ang pag-aararo mo at sasamahan kitang magparehistro sa RSBSA sa ating Municipal Agriculture Office. Ikaw talaga. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Paring Pido, mataas daw ang kita ng isang seed grower ah. Totoo ba? Totoong-totoo, paring Ronel. Pero marami rin kami mga pinagdaanan bilang isang seed grower. Tulad na lamang ang pagpapanatili ng mataas na kalidad ng mga binhi. Paano ba maging isang ganap na seed grower, paring Pido? Kailangan mong matapos ng 5 araw na basic training on inbred rice seed production and seed certification for seed growers na ginagawa ng ATI, BPI at DARFO. Bukod dyan, hindi dapat mababa sa isang hektarya ang rice area mo. Kailangan din ng fully irrigated dito at may access sa post-harvest equipment and facilities gaya na lamang ng thresher, dryer at iba pa. Kung kumpleto ka sa mga rekisitong ito, ipasa ang mga kakailanganing dokumento sa BPI and SQCS para sa kanilang pagsusuri at approval. Maraming salamat paring Pido. Ihahanda ko ng mga dokumento. Excited na ako maging isang seed grower. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Tayo po ay nagbabalik sa ating first kauna-unang episode ng ating School on the Air on Nutrition Sensitive Agriculture.
Basahin muna natin ang iba't ibang mga comments na meron tayo sa ating live. Live na live po tayo sa ating himpilan ng 91.1 Max FM Tacorong City. Of course, live din tayo sa ating Facebook page, Agricultural Training Institute Region 12, as well as in the Max FM Tacorong City 91.1 official Facebook page. Present from Barangay Kudanding, si Ma'am Rosalie Palomo. Watching din from Barangay Salabaca, si Ma'am Beth Dohino. Another one from Barangay Salabaca, Ma'am Mary Jean de Lehencia Catolico. From Barangay Kinayaw po, hi to all. Hi din Ma'am Ana Marie Atordido. Napapakinggan din tayo ng mga taga-barangay Masiyag, Ma-Pharma Association. Ma'am Everlyn Bacaron Soriano, good afternoon po. Hi din po kay Ma'am Joanne Becerra. At kay Sir Richard de Lehencia, watching from Barangay Daladap, Esperanza. From New Lagao, Tacorong City, Ma'am Chona Paligumba, good afternoon. From Ma'am Donna Gardose, watching from Barangay Masiag, Ma-Pharma Association. Nagpapa-shoutout din ng RIC Esperanza, Ma'am Nida Camacho, good afternoon po. From Giovanni Esteron, watching from Barangay New Panay. From New Carmen, Tacorong City, Sir Noel G. Romuan and Ma'am Mayel Romualdo, good afternoon po. Watching from Barangay Carmen, Tacorong, Ma'am Marites Manzano Palma. Watching from Bay Saripinang FMPC, Ma'am Lea Gonzaga, good afternoon po. From Los Biminda, Torno, watching from Poblacion, Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Hi po. Yun. Baka po meron po kayong katanungan sa ating mga School on the Air po. Ano kaya yung mga papaabutin natin sa ating 16 episodes. Of course, magkaroon tayo ng 3 quizzes. Tama ba, Joey? Yes. Yes. So, abang-abangan po natin yan. And of course, lagi po tayong mag-coordinate sa ating mga municipal and provincial coordinators po para po hindi tayo mahuli. Baka po may mga pamigay para sa ating mga achievers. Tawa, Joey. Yun, mga ating achievers sa ating School on the Air. Alam kong marami yan ang achievers kasi interesting talaga yung mga topics na meron tayo, Joey. Kaya po mag-comment po kayo, mag-text sa inyong mga katanungan, queries, bago po magsimulang ating kauna-unang topic at module this Wednesday. Tama ba, Joey? Yes, Yun, Neil. this Wednesday. Pero of course, marami pa rin nagpapa-shoutout, Joey, kaya basahin na natin yung iba. Masyado silang marami eh. So, i-honor natin yung mga enrolls kasi alam pong excited na excited talaga sila kapag sila ay nagko-comment. At least we know na nag-attendance sila. Parang nagiging attendance check na yung pa-shoutout natin. So, baka hindi sila na attendance check ng kanilang mga municipal coordinators. Ito na isa-shoutout na namin sila. Watching daw po sa aming live program, Ma'am Criselda Lotilla Bequislao. Thank you so much po for watching. Watching from Barangay San Pablo, Tacorong City, si Ma'am Elizabeth Mogan. Watching from Her Eye Pharmacy, Bagumbayang Sultan Kudarat, Sir Jimmy Graciadas. Watching din po from Barangay Salabaca, Mary Jane Catolico. Ang dami ding nanonood from Isulan, Ma'am Jeannie Dumakita Estrella, and of course, Ma'am Maria Mabalos. Good afternoon po sa mga taga-Isulan. Si Ma'am Nida
Aida Cabacho din po from RIC Esperanza. Ayun. Hello po from Tacorong, Sultan Kudarat, Ma'am Julieta Agres. Hi po. And also si Mama Alma Camales is watching right now. Hi, Ma'am. Hi, Ma'am Alma. Good afternoon po. Alam mo, Joey, ang kagandahan talaga ng ating School on the Air na nasa radyo kasi kahit hindi ka enrollee, kahit napadpad ka lang sa first episode namin dito sa Max FM, na tumutok ka lang at nakinig sa Max FM ngayong hapon kasi alam mo, marami ka pa rin matutunan kahit hindi ka enrollee, kahit hindi ka nakatanggap ng tote bag natin, ng radyo, ng notebook at saka ballpen. Alam ko, marami kayo matutunan. So sa mga nakinig kayo tapos ay hindi pala ako kasali sa munisipyo na pwedeng mag-enroll sa ating School on the Air. Pwede pa rin po kayong makinig every Monday and Wednesday lamang po alas 3 hanggang alas 4 po dito sa Max FM, Tacorong City. Kaya nga po, I am very appreciative. Nagiging accepting po kami sa mga nagko-comment sa ating Facebook Live na kahit taga Carmen, kahit nasa Iloilo City pa sila, nanonood pa rin sila at nakikinig sa ating first episode. Sana nga po patuloy niyo po kaming tangkilikin dito lang po alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kasi marami po talagang matutunan kayo dito. Especially po since hindi lamang po nag-a-apply sa ating mga farmers. Of course, yung kahalagahan ng nutrition-sensitive agriculture. Especially sa ating first topic na tungkol sa mga gardening. Diba? Importante po yung gardening, especially po sa pagiging pagbigay ng nutrisyon ng ating pamilya. Kahit nga, malunggay lamang yung garden mo, malaking nutrisyon ang nabibigay noon sa ating mga komunidad kasi maraming humihingi, di ba, Joey? And of course, marami din tayong sustansya na nabibigay sa ating pamilya. Kaya po, magandang hapon po, shout out daw po watching from Pigkawayan, North Cotabato. Nakakaabot tayo ng Pigkawayan. Thank you so much for listening po. From Laginding, Esperanza, Sultan Kudarat, Ma'am Jonna Misica Cacho, good afternoon. As well as to Ma'am Julieta Agres from Tacorong City, good afternoon din po sa inyo. Happy watching din po from Miriam Abalos from Isulan. And also to Ma'am Jeannie Estrella. Sinasabi ko sa iyo, Jovi, may taga Carmen tayong nanonood. Carmen, Tacorong City. Ayun, from Ma'am Ninfa Pedroso, happy watching po, good afternoon. And also watching from New Lagao, si Ma'am Edeline Sobrerat. So very, very thankful ulit sa ating mga partner agencies po, again, to the Office of the Provincial Agriculturist and of course the Province of Sultan Kudarat. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng partnership, strong partnership for years and years to come, and of course dito sa ating School on the Air on Nutrition Sensitive Agriculture. Meron din tayong pahabol. Hindi na tayo national, Jovi. Tayo na rin ay international sa ating Guapa in Dubai. Our Donna Jean Fabrigar de Vinagracia. Good afternoon. Hello, Don. At natapos na rin ang ating oras, paubos ng ating oras, Jovi. Kaya po, tapos na nating mailahad ang programa ng School on the Air natin. And of course, very, very excited tayo sa susunod na episode. Especially yung episode natin next Wednesday na. Dahil gaya na nabanggit natin kanina, iba't iba pong topics at papag-usapan natin kasama ang iba't ibang tagapagsalaysay o resource speakers. So, very exciting ang resource speakers natin. We are talking about from farmers through our farms in different city and municipal agriculturists. As well as, of course, pang-international and pang-national natin from our ATI Central Office, our National Nutrition Council, and of course, our mga Gawad Saka nominees. Wow! Malalaman natin yun lahat. Kaya ano yung next natin na episode, Jovi? On July 23, Neil, episode 2,
tatalakayin po ng National Nutrition Council Region 12 ang Introduction to Nutrition-Sensitive Agriculture and Home Gardening. Ayun. So sa mga nakikinig na bakit iniisip nila na hindi naman ako qualified sa School on the Air na ito kasi hindi na ako makikinig sa ating next episode next Wednesday kasi for farmer siya. Huwag kayong mag-alala at mag-atubili dahil ang home gardening simple lamang po. Ayun. Simple lamang po talaga at kayang-kaya nating gawin kahit lamang sa ating bakuran. Kaya huwag niyo pong huwag po nating skip. Huwag maging absent on July 23. That's 3 to 4 p.m. Dito pa rin po sa Max FM Tacloban City 91.1. And of course, our Facebook page, Agricultural Training Institute Region 12 and Max FM Tacloban City 91.1 official Facebook page. Ayan, balik tayo sa ating mga nagpapa-shoutout. Medyo marami-rami din po ito. Oo, meron nang nagpa-shoutout sa atin na 3 exclamation points talaga yung pa-shoutout niya, Joey. So, kailangan basahin talaga yon. From Barangay Ilian. Hi po, ma'am. 4 or 3 exclamation points from Ma'am Janisa Canapia. Good afternoon po. From Sir Ronnie Abugar, watching from Tuka. Asan ibad na nga Tuka man? Tuka Beach. Tuka Beach? From Jose Rapista, watching from iFarm. Maraming nanonood from iFarm. Hello po. Shoutout din po sa Barangay Greenyo. So malapit lang yan dito, alam ko. From Sana Landerio. From Sultan Kudarat din, Ma'am Joniel or Sir Joniel Villasis. Nag-hello din si Deo Pax. Good afternoon po. Shoutout din po from Barangay Masiyag, Bagong Bayan, Stephanie Fosbit and Michelle Fosbit. And of course, meron din tayong mga RIC. Kung kanina RIC Esperanza, hindi din nagpapahuli. RIC Tacloban City from EJC Montilla and Clemente Sobremen Sana Jr. Good afternoon po. And also watching from Bay Saripinang, Ma'am Faye Falaces. Bago po tayo magtapos, kailangan talaga nating marinig ang message galing sa aming Office of the Province of Agriculture, si Jovi. Kaya hinihintay natin sila na hopefully makakaabot sila sa ating in 5 minutes. Habang naghihintay tayo, Neil, ubusin na natin ito. Watching po from Lagandang, Isulan, Sultan Kudarat, Sir Ferdinand Marcos. Nagpapa-shoutout din po from Barangay Greenyo, si Ma'am Nads Madala, Malaga. From Busok, Bagong Bayan naman po, Ma'am Victoria Diente. Watching from Barangay Masiag, Bagong Bayan, Ma'am Stephanie Fokbet. Hi daw po sa mga classmates niya from Barangay Busok in the School on the Air, Ma'am Rema Del Rosario. Paka-sweet naman ni Ma'am. Ang mga classmates talagang in-address niya, yes. Kaya po wag po nating kalimutan na magpasok or kaya mag-join sa ating Facebook group, School on the Air on Nutrition Sensitive Agriculture lamang po. I-search nyo lamang po sa Facebook, that's School on the Air on Nutrition Sensitive Agriculture, para makilala nyo po yung mga kapwa nyo enrollees across 4 municipalities and city. So, para po makapagkilalahay ta dito. Mag-ilhanay. Go to our Facebook group lamang po. That's School on the Air on Nutrition Sensitive Agriculture. Dito sa grupo na ito, lalagay din po tayo ng mga anunsyo at saka ng mga follow-up at saka mga modules na kailangan nila kung baga review. Pwede tayong mag-review doon. Pwede tayong mag-chika doon tungkol sa ating nutrition sensitive agriculture topics. Baka may mga practices na sila sa bahay nila, Jovi, na meron silang mga home gardens na gusto nilang pang-inspire sa ating mga fellow enrollees na kaya pala itong gawin sa ating
area na ito, ganito ang ginawa namin sa aming area. At pwede din nilang i-share din yun, no, sa ating Facebook group. Yes. Pwede silang magsalaysay or gumawa ng kwento. Yes, inspiring kung story. ano yung mga experiences nila about gardening. Yes. Especially since next week po ang next Wednesday ang ating topic ay patungkol sa home gardening. Yes. So, very, very valuable po. At maganda yung makaka-inspire tayo ng iba't ibang mga tao, hindi lamang sa ating munisipyo, sa ating barangay, kundi across in the province of Sultan Kudarat. Maaari rin po kayong magpadala ng inyong mga questions or katanungan dahil alam niyo na po yung mga episodes natin o ano yung episode natin next week. Baka may naisip na kaagad kayo na katanungan, advance mag-isip ang tawag doon, Joey. Maaari nilang i-text Neil ang kanilang mga greetings or queries na rin sa 0969-017-8136. Again, 0969-017-8136. Bago po nating mapakinggan ang mensahe galing sa aming Office of the Provincial Agriculturists and the Provincial Office of Sultan Kudarat, of the Provincial Governor's Office of Sultan Kudarat. Of course, kailangan nating marinig ang kanilang mensahe para sa ating 500 enrollees. Bago po natin marinig yon, narito po muna ang mga ating paalala para sa ating mga enrollees. Mare, ang mahal na ng mga bilihing gulay ngayon. Naku, oo nga Mare, buti na lang napapakinabangan ko mga bakanting container sa bahay. Anong ibig mong sabihin, Mare? Urban gardening Mare, nakakapagtanim ako at nakapag-harvest na rin ng mga sariwang gulay. Paano naman yun? Maliit lang ang espasyo natin dito. Simple lang Mare. Una, butasan ng mga bakanting container na tataniman at lagyan ito ng pinaghalong garden soil at compost saka magpunla. Dahan-dahan lamang ang pagdidilig habang maliliit pa ang mga gulay. Sa paabono naman Mare, pwedeng gamitin ang mga nalantang dahon kung walang animal manure. At para maiwasan ang mga peste, panatilihing malinis ang garden. At Mare, ang marigold at kamatis ay pwedeng gawing insect repellent plant. Salamat, Mare. Makakatipid na ako nito. Masisiguro ko pang safe, fresh at nutritious ang mga gulay mula sa aming bakuran. Sariwang gulay ay abot kamay sa Urban Gardening, isang paglilingkod bayan ng Agricultural Training Institute Region 12.
suko na talaga ako. Nakailang sakong abono na ako sa palayan. Hindi pa rin tumataba ang palay ko. Ano na naman ba ang kinababahala mo si Toy? Ang tatamlay ng mga palay ko. Hindi ko alam kung kulang o sobra yung pataba na nilagay ko. Sus! Ang liit ng problema mo si Toy. Kung kulang ang sustansya na nilalagay mo sa iyong palay, maaaring bumagal ang pagyabong nito. Limitado ang suwi at uhay. At magaan ang mga butil. Kung sobra naman ang iyong pataba, pwedeng maging malamya at maaaring humapay ang palay. Madali itong pestihin at kapitan ng sakit. Kaya, mas mainam na alamin ang mga tamang elemento, dami at tiyempo sa pag-aabuno. Paano ko ba yan malalaman, paring Isko? Simple lang, mas nakatitipid sa gastusin at maaaring makamit ang potensyal na ani kapag naaayon at sapat ang sustansyang ibinibigay natin sa ating mga pananim. Ang sobra o kulang na sustansya ay makasasama sa palay. Alamin din ang tamang tiyempo ng pag-aabono nang mapakinabangan ng palay ang sustansyang ilalagay. Maaari ka rin gumamit ng leaf color chart, -1 element technique at rice crop manager para mabigyan ka ng tamang rekomendasyon sa tamang sustansya at iba pang pamamahala sa iyong palay. Iba ka talaga, paring Isko! Maraming salamat! Basta ikaw, paring si Toy! Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Ilang anihan na, ngunit hindi pa rin ako nakakatanggap ng libreng binhi mula sa gobyerno. Mabuti pa yung iba. Sana ako rin. Hoy, paring Berting! Bakit ka nagmumukmuk dyan? Teka, rehistrado ka na ba sa RSBSA? RSBSA? Ano ba yan? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture ay ang isinasagawang census o pagre-rehistro sa mga nagsasaka, nagahayupan at mga mangingisda sa lokalidad. Pinapangunahan ito ng Department of Agriculture sa tulong na rin ng mga provincial and municipal local government units. Ganun ba? Para saan naman yon? Ang RSBSA ang kanilang basyan kung sino-sino ang maaaring makatatanggap ng iba't ibang benepisyo at ayuda mula sa DA at iba pang proyekto ng gobyerno. Kasama ba dyan ang libreng binhi? Hindi lang binhi pare. Nandyan din ang karagdagang financial assistance, abono, access to loan programs, crop insurance, mga kagamitan sa pagsasaka tulad ng makinarya, access sa mga programa sa paghahayupan at marami pang iba. Hulog ka talaga ng langit, paring Cardo. Walang anuman, paring Berting. Bilisan mo nang tapusin ang pag-aararo mo at sasamahan kitang magparehistro sa RSBSA sa ating Municipal Agriculture Office. Ikaw talaga. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Paring Pido, mataas daw ang kita ng isang seed grower ah. Totoo ba? Totoong-totoo, paring Ronel. Pero marami rin kami mga pinagdaanan bilang isang seed grower. Tulad na lamang ang pagpapanatili ng mataas na kalidad ng mga binhi. Paano ba maging isang ganap na seed grower, paring Pido? Kailangan mong matapos ng 5 araw na basic training on inbred rice seed production and seed certification for seed growers na ginagawa ng ATI, BPI at DARFO. Bukod dyan, hindi dapat mababa sa isang hektarya ang rice area mo. Kailangan din ng fully irrigated ito at may access sa post-harvest equipment and facilities gaya na lamang ng thresher, dryer at iba pa. Kung kumpleto ka sa mga rekisitong ito, ipasa ang mga kakailanganing dokumento sa BPI and SQCS para sa kanilang pagsusuri at approval. Maraming salamat, paring Pido. Ihahanda ko ng mga dokumento. Excited na ako maging isang seed grower. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Anihan na, ngunit hindi pa rin ako nakakatanggap ng libreng binhi mula sa gobyerno. Mabuti pa yung iba. Sana ako rin. Hoy, paring Berting! Bakit ka nagmumukmuk dyan? Teka, rehistrado ka na ba sa RSBSA? RSBSA? Ano ba yan? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture ay ang isinasagawang census o pagre-rehistro sa mga nagsasaka, nagahayupan at mga mangingisda sa lokalidad. Pinapangunahan ito ng Department of Agriculture
agriculture sa tulong na rin ng mga provincial and municipal local government units. Ganun ba? Para saan naman yon? Ang RSBSA ang kanilang basyan kung sino-sino ang maaaring makatatanggap ng iba't ibang benepisyo at ayuda mula sa DA at iba pang proyekto ng gobyerno. Kasama ba dyan ang libreng binhi? Hindi lang binhi pare. Nandyan din ang karagdagang financial assistance, abono, access to loan programs, crop insurance, mga kagamitan sa pagsasaka tulad ng makinarya, access sa mga programa sa paghahayupan at marami pang iba. Hulog ka talaga ng langit paring Cardo. Walang anuman paring Berting. Bilisan mo nang tapusin ang pag-aararo mo at sasamahan kitang magparehistro sa RSBSA sa ating Municipal Agriculture Office. Ikaw talaga. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Bumabalik po tayo sa ating School on the Air on Nutrition Sensitive Agriculture po. Of course, bago po tayo magtapos ngayong unang-unang episode natin, hindi po natin palalampasin ang pagkakataon na magpasalamat sa ating Province of Sultan Kudarat na pamumuno ng ating Governor Dato Pax Mangundadato. And of course, our Office of the Provincial Agriculturist na pamumuno ni Ma'am Estela Haligado, our Provincial Agriculturist of Sultan Kudarat. Kaya po para magbigay ng mensahe in representative po ng ating Provincial Agriculturist, Ma'am Estela Haligado, narito po ang from our Office of the Provincial Agriculturist and of course our Provincial Coordinator po ng ating School on the Air on Nutrition Sensitive Agriculture, Ma'am Donna de la Victoria Leono. Good morning, Ma. Ay, good afternoon na pala. Good afternoon, Ma. Hello, good afternoon, everyone. Medyo iba yung boses ko. Po. Late na ba ako? Actually, galing din ako. Kasama ko rin yung mga farmers natin. Yes, importante And yan. yes, from Jensen today, then Kuden, bumalik ako kasi alam kong may SOA tayo. Yes. And of course, I'd like to say thank you so much sa ating mga kasamaan from ATI and yung mga yung mga enrollees natin, yung mga farmers na nakikinig ngayon, 5 municipalities ng Sultan, 4 municipalities ng Sultan Kudarat. We're back. Andito naman po kami para magbigay ng tamang kaalaman, informasyon para sa ating lahat, para sa kalusugan ng ating mga mamamayan, especially ng bawat pamilya ng taga Sultan Kudarat. Yes. Medyo kinakabahan ako or pagod lang, hindi kinakabahan. But of course, this coming Wednesday ba yung next episode natin? Okay, tomorrow may Jensen naman kami. Then babalik ako for the next episode. And thank you so much, Ma'am Job and Ma'am Marinel sa pag-invite sa akin. And Sir JL, kaninang umaga actually nag-text siya. Sabi ko, hahabol ako. And thank you so much for giving me a extension ng time para makapag say thank you. And of course, from on behalf of the Office of the Provincial Agriculturist, headed by Ma'am Estela Haligado, yun na nga sinasabi natin na lagi kaming nandito para suportahan po ang programang pangkalusugan at pang-agrikultura ng ating probinsya. And of course, together with our Honorable Governor, Dato Pax Ali Sangking Mangundadato. Thank you!